Na-expose na ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos at India. Napakalalim. Ito pala ang dahilan kung bakit pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa India. Hindi lang ito basta bilateral meeting. Grabe, for the first time na mangyayari ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe, kakaiba na ito Pilipinas. Humanda na dahil nagiging mas delikado na ang mundo na ayon din sa banal na kasulatan. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The face of increasing tariff threats from the Trump administration, it's also a way, experts say, for India to increase its engagement with this key region, both on the trade front as well as on the maritime cooperation front. India and the Philippines have staged joint naval exercises in the disputed South China Sea for the first time. A high-profile military deployment that antagonized China. Oo, narinig niyo mga kaibigan, na-expose na ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos at India. Humanda na Pilipinas. Akala ng marami isa lang itong state visit, pero bakit tila may tensyon sa hangin? Nagkaroon ng pag-i-stage ng naval drill ang India at Philippines for the first time sa West Philippine Sea. Sa unang tingin parang normal lang na military cooperation, pero teka muna, may mga detalye na hindi agad inilalabas sa publiko. Ang tanong, ano ito? At totoo ba? Una sa lahat, bakit sa India? Bakit si Pangulong Bongbong Marcos ay biglang lumipad patungong India ngayong August 4? Bakit hindi lang sa US o gaya ng Japan na matagal ng kaalyado ng Pilipinas? Simple lang ang sagot, dahil may kasunduan na hindi basta-basta. Pero hindi pa ito ang nakakagulat. Habang abala si Pangulong Bongbong Marcos sa India, 3 barko ng Indian Navy ang biglang dumating sa Pilipinas. INS Mysore, INS Kiltan at INS Shakti. Hindi lang ito port visit. Habang ginaganap ang bilateral activity, may Chinese destroyer na nakita sa paligid. Ang tanong, bakit sabay-sabay ang kilos ng India at Pilipinas habang si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa mismong New Delhi? Pero bakit ngayon? Ito ang unang beses na may ganitong klaseng joint drill sa South China Sea sa pagitan ng India at Pilipinas, at hindi ito basta display. Ayon sa AFP Chief General Romeo Bronner, shadowed tayo ng China. Ibig sabihin, may naniniktik, may bantay. Pero hindi raw ito show of force, sabi ni Bronner. Show of unity daw ito. Pero unity laban kanino? At bakit sabi ni Bronner? Ayon sa ulat ng PNA na ang Pilipinas ay kukuha ng mas maraming military equipment from India. At ito pa, may mas malala pa rito. Alam mo bang may 18.9 bilyong pisong military deal na nilagdaan ng Pilipinas at India noong 2022 para sa BrahMos cruise missiles? Isa ito sa pinakamabilis na supersonic missile sa buong mundo. At hindi lang isa, 3 systems na ang na-deliver. May paparating pa. Ngunit bakit wala masyadong update sa status ng mga ito? Hindi ito kakulangan ng impormasyon, ito'y kalkulado. Dahil habang tila inaantok ang publiko sa balita, unti-unting pinoposisyon ng Pilipinas at India ang kanilang puwersa. Pero anong tingin ng China? Habang palihim ang kilos ng India at Pilipinas, naglabas ng pahayag ang Southern Theater Command ng China. Galit? Hindi. Mas malala, nagbabanta. Sabi nila, regional peace and stability is at risk dahil sa mga joint patrols na ito, at hindi lang binanggit ang India sa pangalan. Pero malinaw kung sino ang tinutukoy. Ang totoo, may border war na dati ang China at India noong 1962. Hanggang ngayon, may mga patayan sa Himalayas. Kaya kapag pinagsama mo ang Pilipinas na may alitan din sa West Philippine Sea at India na may alitan sa Himalayas, parang dalawang apoy na pinagdikit. Kaibigan, Pilipinas, humanda. Hindi lang barko o misal ang pinag-uusapan dito. Ito ay usaping kalayaan, soberanya at posisyon sa geopolitics. Habang may mga bansang naglalambing sa China para sa investments,
Ang Pilipinas at India ay nagkakaisa upang ipakita na hindi lahat ay tatahimik sa gitna ng banta. Pero hanggang saan ang tapang? Hanggang kailan ang katahimikan bago pumutok ang tensyon? Habang tayo ambala sa social media at mga personal na issue, may mga desisyong politikal na unti-unting binabago ang kinabukasan ng bansa. Hindi ito pelikula, hindi ito clickbait, ito ay realidad na unti-unti tayong dinadala sa mas delikadong mundo. Ngunit may paalala ang salita ng ating Panginoong Diyos, Marcos 13 verse 7, "When you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. Such things must happen, but the end is still to come." Oo kaibigan, dapat tayong maganda pero huwag matakot. Dahil kahit sa gitna ng geopolitical na alon, may Diyos na may hawak sa karagatan ng kasaysayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Habang sinasabi ng ilan na ito'y simpleng alliance lamang, habang abala ang mga leaders sa pagpapalitan ng ngiti at sandata, may mga palatandaang hindi na natin pwedeng baliwalain. Ang mga kaguluhan sa West Philippine Sea, ang sigalot ng China at India, ang hindi matahimik na mga bansa, ang sabay-sabay na paggalaw ng mga pangyaring hukbo, hindi mo ba napapansin? Ito ang mga palatandaan. At kung sa tingin mo ito ay tungkol sa geopolitics, nagkakamali ka. Dahil sa likod ng lahat ng ito, may paalala ang ating Panginoong Diyos para sa mga nakakakita at nakakarinig. Ezekiel 3 verse 17, "Son of man, I have made you a watchman, so hear the word I speak and give them warning from me." Watchman, tagapagbantay. Hindi ka inilagay ng ating Panginoong Diyos sa panong ito para lang manood. Ipinwesto niya tayo para maging tagapagbantay ng katotohanan. Hindi para matakot, kundi para magising. Hindi lang para sumabay sa takbo ng mundo, kundi para ituro ang ating Panginoon Hesus sa gitna ng kaguluhan. Sapagkat ang tunay na labanan ay hindi lang sa dagat, kundi labanan ng espiritu. Kaya habang papalapit ang puwersa ng mundo sa giyera, ang tanong ay ito: handa ka na ba sa ating Panginoong Kristo? Handa ka na ba sa kanyang muling pagparito? Hindi lang sa politika, hindi lang sa balita, kundi sa katotohanan siya lamang ang ating kaligtasan. Mark 13 verse 7, "When you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. These things must happen, but the end is still to come." Kaya maging handa, maging tagapagbantay kaibigan, at higit sa lahat, isuko natin ang ating buong puso sa ating Panginoong Hesus lamang ngayon na. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na ang aming mundo ay punong-puno ng kaguluhan, at habang kami po Panginoon ay nagtatagal sa mundong ito, nakikita po namin ang mga senyales na malapit na po kayong dumating. Patnubayan niyo po kayo Panginoon at iligtas ang bawat isa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong kabutihan sa amin, at amin na pong itinatalaga at isinusuko ang aming buong buhay, ang aming buong puso mula ngayon at magpakailanman. At patnubayan niyo po kami at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at manatili po kayo sa aming presensya ngayon at magpakailanman. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong walang hanggang pag-ibig sa amin at sa pagdinig ng aming panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.